Simbahan ka. Bakit tumatanggap ka ng abuloy na maaaring galing rin sa mga nagnanakaw? Ang mga simbahan ang sinasabing tumatayong tagapagpatupad ng mga bagay na nauukol sa Diyos. Sila ang mga umaakong nagsisilbi raw ng para sa mga gawaing makadiyos. At dahil ang Diyos ay mabuti, katungkulan rin nila ang magpahayag ng sa mga nalalaman nilang kabutihan ng Diyos. Subalit papaanong sila na inaasahang dapat ay mga tagapamagitan at mangangaral ng paggawa sa kabutihan ay sila pang pumipili ng mga kinakampihang tao, politiko man o negosyante na ibinubukod tangi nila. Tagapagtanggol pa nga sila ng mga mayayaman, habang nagsasabi rin na ang kanilang ginagawa ay para sa mga mahihirap na kapatid. Sila nga ay nakikihalo rin at tumutulong sa mga ito. Nakikipagbati sa kanila at umaakong nagtatanggol. Habang ang kanilang piniling kaaway ay sinisiraan nila at hinatulan ng sadya. Sila nga na mga tagapagpatupad ng mga utos raw ng Diyos. Sila na mga tagapangalaga ng kanilang simbahan ay tumatanggap rin ng perang alam nilang maaari ring galing sa mga maleta ng mga politikong kakampi nila. Nagkukubli pa nga sa aral nilang pagsasubmit raw sa authority na kahit pa nag-uutos ng kasamaan. Habang ang iba pa nga, kasabay ng pagiging politiko rin nila, ay mismong silang pamilya rin ang namumuno ng simbahang itinayo nila. Sa ganito ay naglilingkod silang mas matimbang pa nga kahit sa kamalian ng gobyernong kasama nila. Paano nang naihahalo nila ang mga bilin ng Panginoon na siyang paggawa ng mabuti lang sa kapwa? Kung gayong pumipili rin sila ng kanilang pinapanigang politika at posisyon na nagpapakita ng kanilang pagkakampi-kampi. Dingat sa huli ay malinaw na hindi ang mga totoong bili ng Diyos ang kanilang pinili ng tayuan, kundi ay ang pagmamahal sa salapi, katungkulan at kapangyarihan. Kabaligtaran lahat ng sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagpapakumbaba at pag-aalay ng dugo at buhay. Hindi para sa kakampi, kundi ay pati na sa kaaway. Nakakalungkot na naging normal na sa mga tao ngayon ang labis na pagtitiwala sa kanilang relihiyon at piniling simbahan. Sa mga simbahang kadalasan ay pinagtataguan ng mga taong kahit nasanay na sa panlalamang at paggawa ng masama sa kapwa, ay nag-aakala silang malinis pa rin sa harapan ng Diyos. Pinununan nila ang kanilang sarili ng pagbabalat kayo, sapagkat nasa loob ang kakampi nilang alagad raw ng Diyos. Hindi nila nakilalang totoo ang kabutihan ng Diyos, na parang ginagawa pa nilang kasapakat sa maitim nilang gawain. Hindi nila nakilalang totoo siya, na siya ay hindi nagtatangi ng tao, hindi namimili na ng kakampihan. Bagamat sa lahat ay nagbigay ng bagong pag-asa ng buhay upang makapiling siya, ay hindi nalulugod sa gawang masama ng kahit pa mga anak niyang dahil kay Jesus ay naipanganak na magmuli sa Espiritu. Subalit dahil sa kanyang napagtagumpayan na ang bagong kasunduan sa Panginoong Hesus na siya ng paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Sa kanila naman nga ay pagpapatuloy ng buhay sa Espiritu tungo sa walang hanggan. Samantalang sa mga nagpapakasama at tumatalikod sa kanyang biling paggawa ng mabuti, sa kanila ay katapusan naman matapos ang buhay sa katawan. Oo nga't ang Diyos ay hindi nagpaparusa na, sapagkat sa atin ay tayo na ang nagdadala ng ating sariling ikapapahamak, pagkat anumang ating itinanim ay siya rin nating aanihin sa buhay na ito, hanggang sa kanyang katapusan. Sa masasama ay nagdudulot rin ng kapighatian kahit sa kanilang mga mahal sa buhay. Matapos noon ay wala na. Natapos na ang lahat sa kanila. Habang sa ating nagsisikap na gumawa sa kabutihan para sa kapwa, sa atin ay ang pangako naman ng buhay kapiling ng Diyos sa walang hanggang panahon. Ito na ang katotohanan ng ating kalayaan sa Panginoon. Tangan na natin kapatid ang kaloob niyang buhay.
huwag nating itapon at sayangin pa. Sinabi nating anong pangangailangan pa ng mga simbahan, lalo na't sa ganitong ginagawa nila, na sa kanilang pagkakampi-kampi ay nagdudulot pa ng kalituan. Dahilan ng sa magkakaiba nilang paniniwala ay magkakaiba rin sila ng mga ipinagagawa pang mga ritual sa kanilang mga miyembro. Bagamat lahat sila ay nagsasabing sila ang tama, paanong magkakaroon ng pagkakasundo kung gayong magkakaiba silang lahat ng pinaniniwalaan? Kalituhan kasi ang dulot ng mga hindi pagkakasunduan nila. Sanhi nga lahat ng ito ng kanilang pag-angkin sa mga sulat ng Biblia. Sinabi nilang sa kanila patungkol at sila ang kinakausap ng aklat. Samantalang wala ni isa sa kanila o sa ating lahat ngayon ang kausap rito. Ito ay katunayan ng sa mga pangako ng Diyos sa Israel. Sila sa kanilang panahon ay kinausap. Pinangakuang sa panahon nila magaganap lahat ng pangako. Kaya't katunayang sila sa kanilang panahon ang tumanggap ng kabuuan ng mga pangako. Papaanong sasabihin ng mga simbahan pa ngayon na hindi pa nagaganap lalo na't ang paghuhukom ng Panginoong Hesus na siya ring pagbabalik niya, hindi nga sa katawan, kundi ay para sa kaparusahan ng Israel noon. Mga simbahan ngayon ay nagpapatuloy pang naghihintay sa pagbabalik ni Hesus sa katawan. Binigyang ngalan pa nila at tawag ang sa kanila ay inimbento ring rapture, na siya raw na pagbabalik ni Hesus at pagpapakita sa kaulapan. Sila rin ang mga simbahang nanghula mula pa noong 1800s na magbabalik na raw ang Panginoon. Natural, lahat sila ay nagkamali sa kanilang napakarami ng mga hula. Sa katunayan, ay patuloy pa rin silang nagkakamali at nanghuhula pa rin magpahanggang ngayon. Dahilan ng sa mga ito, ay patuloy-tuloy nilang kinakailangan ang pagpopondo ng pera para sa lahat ng gastusin ng kani-kanilang simbahan at samahan. Kaya nga hanggang ngayon ay nagkakalap sila ng pera upang itustos sa kanilang maling paniniwala. Hindi nga ba't noong panahon pa ng mga apostol ay lubusang nasira na nga ang templo sa Jerusalem upang maipakilala na kasi ang bagong kasunduan o ang New Covenant ng Panginoon. Sinabi ito sa Matthew 24 verse 1 to 2. Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down." Sapagkat sa pagkasira ng templo ay kasunod na rin ang paghuhukom sa Israel. Ang labis na kapighatiang sinabi ni Hesus na magaganap noon sa kanilang henerasyon. Sinalita ito ng Panginoon kasunod sa verse 34. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. At nangyari ngang lahat noong AD 70. Kung noong panahon nga ng mga pag-aalay sa templo, bago pa ito ipatigil, ay iniutos ng Diyos na mag-alay lang sila ng mga hayop na walang kasiraan. Bakit ngayon na kahit wala na ngang pangangailangan pa ng pag-aalay, sapagkat ipinasira na nga ng Diyos noon pa man ang templo, gayong naipakilala na ang bagong kasunduan, bakit ngayon sila ay naglagay pa sa kanilang sarili na mga pari at pastor pa rin? Sila ay nagsipagtayo pa ng mga simbahan at mga templo. Kasabay nito ay tumatanggap pa sila ngayon ng mga alay o abuloy na pera, kahit galing pa nga sa mga pinagnakawan. Hindi lang basta nakaw, kundi ay mga perang sana ay para sa mga mahihirap rin nilang kapatid. Hindi ba't sobrang pagtalikod ito at pagsuway sa mga dapat ay malinaw na utos ng Diyos? Tulad ng sa nangyari na sa kanila noon sa Jerusalem, ay patunay ang sa hindi mabuting sinapit ng mga tumalikod sa katotohanan ng Diyos. Bagamat nakaalam sila ng sa ginawang kabutihan ng Panginoong Hesus, ay nagmatigas sila at sadyang sumuway sa utos ng Diyos. Nangyari na nga noon ang sa naganap na pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi nga sa katawan, kundi nang sa kanyang paghuhukom sa Jerusalem na natupad noong AD 70.
na kahit sa mga babala ng Panginoon ay nagmatigas sila ng kanilang puso. 2 Peter chapter 2 verse 17 to 22. These are springs without water and mists, driven by a storm, for whom the black darkness has been reserved. For speaking out arrogant words of vanity, they entice by fleshly desires, by sensuality, those who barely escape from the ones who live in error, promising them freedom, while they themselves are slaves of corruption. For by what a man is overcome, by this he is enslaved. For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them. It has happened to them according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. Huwag na nating dalhin pa ang ating sarili sa kapahamakan rin ng pagkakahiwalay ng tuluyan sa Diyos, na kung sakaling mangyari ay tayo na rin ang may gawa sa ating sarili. Ngayon ay malalim na ang kanilang inubos na panahon, na kahit silang may mabuti ring hangarin ng paglilingkod, ay mga simbahang nagpakataas kasi sa kanilang sarili, ay hindi na magawang magpakumbaba para sa dapat ay nag-iisa na lang na bilin at utos ng Diyos, ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Hindi nila nasumpungan ang kahalagahan ng napagtagumpayang ito ng Diyos na bagong kasunduan na, o ang New Covenant ng Panginoong Hesus, ang paggawa na lang ng mabuti sa kapwa. Dahilan ng sa kanilang paniniwala na katungkulan pa nila bilang mga alagad raw ng Diyos ay hindi na sila makabitiw. Kahit pa nang sa katotohanang magagawa na ng kahit sino, wala mang sinasamahang simbahan, hindi man natutong umawit ng pagpupuri sa Diyos, Hudyo man o Hintil, nag-aral man o hindi, lahat ay may kalayaan ng makagawa sa kabutihan. Walang itinakda at limitadong panahon para sa pagpapakabuti, sapagkat mananatiling kautusan magpakailanman ang paggawa na lang sa pag-ibig. Ibinubulong ng Espiritu ng Diyos na siya ng konsensya natin. Walang makapagkakaila pa na hindi tayo nakaalam ng sa dapat ay tama at mabuti nating gagawin sa kapatid. Hindi na maipagkakaila na may mabuting Diyos, sapagkat ang paggawa sa pag-ibig ay pananampalatayang may Diyos. Kaya't sa kanilang sumasadya at nagpaplano sa paggawa ng masama sa kapwa, sa kanila ay ang pinili nilang kamatayan na, ang pagkakahiwalay na sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba natin ipinagtataka kung bakit ipinasira na noon ng Diyos ang templo sa Jerusalem, na kailanman ay hindi na ipinag-utos na buuin pa? Napakalinaw ng dakilang layunin ng Diyos sa kanyang mga pinagtagumpayan, na siya ay hindi na tumatahan sa mga templo at simbahang ginawa ng kamay ng tao, kundi ay tayo na ang templo ng Diyos. Mula pa ng ipagkaloob sa lahat, una sa kanila noon hanggang sa atin ngayon, ang bagong kapanganakan sa Espiritu. Ito na kapatid ang pag-asa na nasa atin ng lahat. Huwag na nating sayangin pa.